po Doc, tayo. ano pong status ngayon? Yung pong available, yung pong mga supply ho ng dugo sa atin pong mga facilities dyan po sa Philippine Red Cross so far, Doc? Sa ngayon naman po, sapat po ang ating dugo, no? Mm-mm. Para sa mga nangangailangan ng dugo. Ngunit alam naman po ninyo, kahit may dugo po tayo, kailangan po natin itong regularly na ma-replenish. Kumuha po ng mga blood donors para po sa mga susunod po na may mga ngailangan na pasyente po ay may naibibigay rin po tayo po, sir. So, ganun din po, isang konsiderasyon rin po ay yung ating nalalapit na holiday na kung saan po ay nagbabakasyon ang ating mga kababayan. So ito po yung mga pinaghahandaan po natin para po maka-sustain po tayo at makabigay po tayo ng dugo para sa mga nangangailangan po, sir. Lalo't nababanggit ho dati ng Philippine Red Cross, Doc, na minuminuto meron pong nangangailangan ng dugo sa buong Pilipinas, Doc? Anyway, ano hong panahon sa Pilipinas, yun pong nakikita ho ninyo na lalo hong tumataas yung demand ng dugo o fresh na dugo, Doc? Yes, sir. Tumataas po ang demand ng dugo, lalong-lalo na po sa mga cancer patients, nangangailangan ng mga platelets po, mga dialysis patients po. So, yun lagi po ang pinaghahandaan po natin. Most of our requests ay pangangailangan ng platelets and PAC-RBC. So, nagpapasalamat din po tayo sa Dugong Bombo. Ito po yung ating hinaantay, no? In person na tayo nung 2019, yan yung huli nating face-to-face na meron po tayong Dugong Bombo. So ngayon nagpapasalamat po tayo at ibinalik na natin. Although nung pandemya naman po, hindi po tayo pinabayaan ng Bombo Radyo. Ang advocacy, ang education and promotion ay continuous pa rin, naghihikayat pa rin po na pumunta sa mga pasilidad. Ngayon po, meron na po tayong site sa Central, sa Grand Central. Ito po sa monumento po yan sa May Caloocan po para sa November 18 na Dugong Bombo po natin. Okay. Doc, ang ating katandem si Bombo Ever, mayroon din mga karagdagang katanungan, Bombo Ever? Yes. Doc, ano naman po yung benepisyo po ng pangkalusugan para po sa mga blood donors para at least maingganyo din po silang mag-donate maliban po sa nakakatulong po ito sa mga nangangailangan po ng dugo, Doc? Yes, thank you very much. No, of course, ang benepisyo naman is more on yung health benefits. Meron kasing pag-aaral, American Journal of Medicine, na kahit papaano yung regular blood donation po ay nakakatulong para ma-reduce yung risk ng cardiovascular accident po, ma'am, kasi yung mga iron, pwede pong sobrang iron sa katawan ay pwedeng mag-deposit sa mga vessels, blood vessels, na kung saan pwede pong mag-increase ng blood pressure or eventually magkaroon ng heart attack. So yung regular donation, tutulungan din mapababa ang iron levels sa katawan po, sir. So, and ma'am. So, and pag-donate ng dugo, malalaman ninyo ang kondisyon or status ng inyong kalusugan. So, meron tayong medical officer or physician na mag-assess at magbibigay din po ng kaukulang treatment if in case meron pong hindi kaaya-ayang mag-donate. Consultation na rin po yon. And then sa mga mag-donate naman po, yun po, nagpapasalamat po tayo yung mga makakapasa po sa pag-donate ng dugo. Ito po, Doc, napaka-importante po nito sa mga blood donors. Ano po ba yung mga dapat po nilang tandaan before, during, at after po nitong blood donation, Doc? Yes, ma'am. Mahalaga, no? Unahin muna natin sa donor eligibility. Yung age requirement po natin, you must be 16 years old to 65 years old. And then yung weight requirement po natin, at least a minimum of 50 kilograms or 110 pounds. And then at the time of donation, nais natin na nasa healthy condition po kayo, no? And you should have well rested, at least 6 to 8 hours of sleep before donating blood. And you have to have increased fluid intake, no, before the time of donation.
and hanggat maaari po ay refrain from taking medications 24 hours before blood donation. Sa mga hypertensive naman po na magdo-donate ng dugo na may maintenance po, your blood pressure will be checked on the time of donation. And kung ito naman ay kontrolado, pwede naman po kayong mag-donate ng dugo po. And before going to a blood donation po, maaari pong you take light meals po, yung reduced fat intake po. So yun po ang maaari natin gawin before you donate your blood. Okay, sige. Doc, maraming salamat at panghuli siguro, yun pong panghihikayat pa rin po natin sa mga kababayan po natin na mag-donate. This coming Saturday na po yung ating pong Dugong Bombo 2023, Doc. Yes, maraming salamat po sa paanyaya po para makapaghikayat po tayo. And thank you very much sa partnership po ng Dugong Bombo with the Philippine Red Cross po. So sa lahat po ng ating mga kababayan na nagnanais pong mag-donate ng dugo, nagbabalik po ang face-to-face Dugong Bombo ng Bombo Radio at ng Philippine Red Cross. Dito po sa Metro Manila, gaganapin po natin yan sa Grand Central Caloocan na Monumento. Yan ay sa darating na November 18. Pwede na po tayong mag-donate starting at 8 a.m. at it will last until 5 to 6 p.m. In the afternoon. Nandyan po ang Philippine Red Cross at ang Bombo Radio para po umalalay sa mga blood donations po. And itong mga ibibigay niyo pong dugo ay aabot po yan hanggang sa Disyembre upang makatugon ng pangangailangan sa dugo po. So yan po ang purpose din po natin, no, makapag-augment sa month, sa lean month ng Disyembre. Kaya very important po lagi ang mag-donate ng dugo, especially itong blood donation natin sa Dugong Bombo sa November 18. Nagpapasalamat po tayo in advance sa mga magdo-donate po ng dugo. Napakahalaga po ang pag-save ng buhay. Thank you very much po. Thank you so much, Doc. See you po on Saturday. Ingat po kayo, Doc. Thank you very much, Sir Dennis. Thank you very much po sa lahat. Mga kabumbog Star Nation, ang National Blood Service Head ng Philippine Red Cross, si Dr. Monina Lalupta, kaugnay pa rin po dito sa kabutihan po ng pag-donate ng dugo, and syempre, kaugnay pa rin po sa paghihikayat para pa rin po sa ating Dugong Bombo 2023. Sa panig ng Bombo Radio Philippines, hinihikayat din po natin ang mga kababayan po natin, mga kabombo, na mag-donate ng dugo sa ilalim po ng Dugong Bombo 2023, A Little Pain, A Life to Gain ng Bombo Radio Philippines at Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated.